Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. Ngayon ay dito na tayo sa chapter 27 ng Kawikaan. Verse 1 hanggang 10 yung ating babasahin. At yun, umpisahan na natin. Huwag mong ipagyabang ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Hayaan mong iba ang sa'yo'y pumuri at ang sariling bangko ay huwag mong buhatin. Ang bato ay mabigat, ang buhangin ay may timbang, ngunit mas mabigat ang kaguluhang dulot ng kamangmangan. Ang galit ay mabagsik, ang puot ay mabangis, ngunit ang pagsiselos ay may ibayong lupit. Hindi hamak na mas mabuti ang harapang paninita kaysa sa pag-ibig, ngunit ito'y lihim pala. May pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa halik ng kaaway. Ang taong busog ay tatanggi kahit sa pulot-pukyutan, ngunit sa taong gutom matamis kahit ang ampalaya. Ang taong lumaya sa kanyang tahanan ay tulad ng ibong sa pugad ay lumisan. At yun, sana ay hindi tayo ganito sa ating bahay or sa ating mga magulang na kapag tayo nakokorek or nasasabihan, nasesermonan, pag tayo na anuhan ng yung nasasabihan para itama yung ating pagkakamali or nasesermonan tayo dahil gusto nila tayong tuwirin, ay nawa ay huwag natin itong gawin kahit na tayo ay nasasaktan, ay nawa ay irespeto pa rin natin sila. Isang bagay yun, aking natutunan mula nang ako ay maging born again. At sana, kung ikaw na nanonood or nakapanood nitong video na to ay nawa ay mahipo ang iyong puso na magpakabait sa magulang. At kung ikaw man ay nasesermonan or nasasabihan ay nawa isipin mo mabuti kung ano ba yung dahilan at ano yung pagkakamali mo para ikaw ay sermonan. Isang bagay na dahilan kung bakit tayo nasesermonan ng mga anak, may mga bagay kasi na nagagawa natin na okay lang sa atin pero hindi okay sa ating mga magulang. At nawa ay maunawaan mo yung gusto kong sabihin at sana ay nabuksan ng iyong kaisipan patungkol dito. Sa verse 8. At yun, verse 9 na tayo. Ang langis at pabangoy pampasigla ng pakiramdam, ngunit kabalsahay pampahina ng kalooban. Huwag mong pabayaan ang iyong kaibigan ni ang kaibigan ng iyong magulang. Kung ikaw ay nagigipit, huwag sa kapatid lalapit, higit na mabuti ang kapitbahay kaysa isang malayong kapatid. Yun. Bukod dun sa aking nasabi, patungkol dito sa verse 8, ay isang bagay pa na aking natutunan dito ay itong verse 5 na sinasabi dito, hindi hamak na mas mabuti ang harapang paninita kaysa naman sa pag-ibig, ngunit ito'y lihim pala. Mas mabuti na tayo'y sinisita or nare-rebuke ng ating kaibigan or ng ating mga kakilala pag tayo may mga nagagawang mali. Bakit? Kasi isa yun sa mahalaga sa atin na kung wala sa ating magsasabi na mali pala yung ating ginagawa, hindi natin malalaman na tayo pala ay nagkakamali. At isang bagay na mahalaga sa ating mga tao or sa ating lahat ay yung nagkakaroon tayo ng correction or tayo ay nasisita. Sapagkat doon natin nalalaman yung ating pagkakamali.
at ano yung ating nagagawang tama. Yun, mas mabuti pa daw ang harapang paninita kaysa naman sa pag-ibig, ngunit ito'y lihim pala. So yun, kaysa naman sa pag-ibig na lihim pala. So yun, kung meron kang kaibigan na tawag doon, na ikaw ay nako-correct, nasasabihan niya, na-advisean ka niya tungkol sa mga bagay-bagay na hindi mo naunawaan, ay mabuti. Dahil meron kang ganong kaibigan. Dahil ang mga kaibigan na ganon, nagmamahal yun sa lahat ng oras at tumutulong yon parang tunay na kapatid. At sana naunawaan mo yung gusto kong iparating. At yun, isang bagay na mahalaga sa atin bilang kabataan at bilang tao, ang una ay ang ating mga magulang, ang ating ina, ang ating ama, ang ating pastor at ang ating pastora. Sila yung mga taong gumagabay sa atin. At kung tayo man ay dumarating sa point na tayo nasasermonan, nare-rebuke ng ating mga magulang or ng ating mga pastor, bilang kabataan hindi naiiwasan dahil meron tayong mga bagay na inaakala nating okay lang, pero hindi pala. At dapat nating matutunan ang matuto sa mga bagay na itinuturo ng ating mga magulang at ng ating mga pastor. At yun, nawa isang bagay din yun na naunawaan nyo bilang kabataan at sana ay unawain nyo yung gusto kong sabihin. Yun, isang bagay na dapat nating ipagpasalamat yun na meron tayong mga magulang at mga pastor at pastora. At yun na lamang at maraming salamat. See you tonight devotion. Bye-bye.